para sa amin, no, hindi dapat nangyayari itong mga ganitong mga di pagkakaintindihan, no, regarding dyan eh. Kasi lagit-lagi ang biktima dito kami, no, yung mga mangisda natin dyan sa West Philippines Sea. Kapag mayroong ganitong mga patutsadahan, no, ng China at ng ating mga law enforcers din, no, ng ating gobyerno dito sa ating bansa. Ang aming panawagan na sana, no, maiwasan yung ganito na mga patutsadahan, masigit dapat yung makatama at wasto lamang na kundinahin, ano, ng tagapagsalita ng West Philippines Sea, si Commodore Tariela, yung mga ginagawa, no, ng mga Chinese law enforcers sa ating mga law enforcers at mga mangisda, no, mangisdang Pilipino. Dapat hindi lang yung China. Dapat ay kundinahin din, no, yung patuloy na pakikialam ng Estados Unidos, kasi ito yung dahilan kung bakit tumataas ang tensyon, no, na dyan sa West Philippines Sea, at ang biktima kaming mga maliliit na kaming mga mangisda, no, na umaasa dyan dahil dito sa mas pumapabor, no, ang ating gobyerno doon sa paghimasok ng Estados Unidos dyan sa sigalot sa West Philippines Sea, na historically ay hindi naman sila bahagi. Kami lagi ang biktima dyan eh. Hindi naman yung, bagamat yung ating mga law enforcers apektado rin, pero masigit ang dyan, ang biktima dyan ay yung mga mangisdang Pilipino. Kasi una, yung kabuhayan nila ay nakaasa dyan, no? Kaya mapipilitan silang mangisda. Kung mapipilitan silang mangisda at tumataas ang tension dyan, at hindi sila malaya na pangisda, mas lalong hirap, no, gutom mga abutin ng ating mga mangisda. Kaya ang panawagan niya natin, kageta resolve yan sa mapayapang paraan, parehas dapat kundinahin, ano, hindi dapat maging pabor sa China at hindi naman dapat maging pabor sa US. Dapat maging independent na tayo para sa mapayapang paraan. Ang immediate na panawagan natin, dapat i-demilitarize yan eh. Umuwi na muna yung mga military o mga law enforcers ng China at ganun din ng Pilipinas, at dapat resolve sa mapayapang paraan. Walang karapatan, ano, si Senador Marcolita na give up, ipamigay na lang yung kalayaan. Ang Kalayaan po ay isang munisipyo ng Pilipinas at pinikilala yan, no, at bahagi yan ay isang munisipyo ng Palawan. At maraming Pilipino ang nabubuhay dyan, at mayroong sistema ng paggogobyerno na matagal na, no, na umiral dyan. Kaya wala siyang karapatan na i-give up lang. Ang kailangan dyan dapat ay suportahan natin yung ating mga mangisda at mga mamayan dyan sa Kalayaan, Grupo Island. Kasi yung epekto sa kanila, nitong tension dyan sa West Philippines Sea, kung matatandaan natin, yung mga nakaraang taon, yung sinasabi, no, ng mga mangisda natin. Actually, yung kabuhayan, no, ng mga Pilipino na nakatira dyan sa Kalayaan ay yung pangingisda, yung primary source, no, ng kanilang kabuhayan. Yung problema nga ay ino-occupy na ng China yung sinasabi nila na dati-dati ay yung tatlo na pangisdaan nila, yung Sevid, no, yung bar. Ngayon ay halos doon na lang sila sa isa. Yung dalawa ay occupied na at nananatigan na yung presensya ng mga Chinese Coast Guard. Dapat yun yung iginigit, no, ng ating mga legislator, lalong-lalo na yung mga senador, paano igigit natin para kilalanin, no, yung karapatan ng ating mga mangisda, lalong-lalo na doon sa ating exclusive economic zone, doon sa Kalayaan, no? Wala na dapat question yan eh, nasa constitution na natin yan eh, lalong-lalo pa yung mga senador natin ay sumumpa, no, sa constitution natin nung manalo sila. Panawagan natin, ano, sa gobyerno natin, dapat ipatupad na yung independent, yung pagiging independent bilang isang bansa, at para independent na ipaglaban yung ating soberanya. Kasi hindi dapat maging pro-China tayo at hindi dapat maging pro-US, Estados Unidos. Kasi ito yung dahilan kung bakit nag-intensify, no, yung tension dyan sa West Philippines Sea, dahil sa patuloy, no, na pagkikialam
ng Estados Unidos at yung pag-asa ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa tulong ng Estados Unidos. Hindi po ito makakatulong. Ang kailangan talaga diyan ay dapat ay mapayapang paraan, no? Ang panawagan natin, no, sa ating mga senador, sa mga law enforcers na sa gobyerno mismo ni Bongbong Marcos na dapat ipatupad na yung independent na patakaran na bilang isang bansa at dapat ay mapayapang pag-usapan yan, no? Kaugnay dyan sa West Philippine Sea. At dapat paalisin, no, yung mga pananatili ng mga tropa dyan, no? Yung dapat i-demilitarize yung West Philippine Sea. Kasi hanggat merong tension dyan at merong presensya ng mga military, mga law enforcers, ay nandiyan yung tension, no? Lalong-lalo pa, kinukumbina natin na may Abril, no? Magsisimula na naman yung malaki ng taon-taon na balikatan exercise ng Estados Unidos, lahat ng ating gobyerno. Sana ihinto na yon, no? At hindi na dapat sa yan ng mga balikatan exercise kasi hindi siya solusyon